Alright, for today's video is i-vlog ho natin, no, yung sitwasyon dito sa Davao City Bus Terminal or Ecoland, Davao City Overland Transport Terminal dito sa may Ecoland, Davao City. Daming mga tao, no, ang nakapila papasok sa terminal. So ngayon pala ay December 31. O tama, 31, no. Madaling araw. Alas 3 na ng umaga, so maraming mga nag-aabang no or sasakay ng first trip. So ang pinakamalayong biyahe from here sa Davao City ay papuntang Tacloban and Zamboanga City. Ang Zamboanga City ay 23 hours, ang Tacloban naman ay 24 hours. So ibig sabihin kung aalis ka ngayon dito sa Davao City gitong oras alas 3, ay makakarating ka ng alas 3 ng madaling araw sa Tacloban City. O alas 2 naman ng madaling araw makakarating ka sa Zamboanga City. No, January 1 na ho yun, no? So hindi sila nakaabot ng midnight or yung yung pagsalubong talaga ng bagong taon. Pero okay lang naman yan, marami namang wala namang mawawala sa atin. Just the chance and opportunity na makasamang pamilya during 11:59, no? So minuto bago mag 12 midnight. So yun lang yung mamisuhot na natin, pero yung makasama naman sila okay rin naman kasi kaysa naman di ba? Basta safe, kaysa naman paralili pa rin natin yung bus para lang makauwi ng mas maaga. Anyway, so yun lang, bali ang pinakamalayo ay nabanggit ko na no, Zamboanga City and Tacloban City. Bohol, hindi ko alam sa Bohol pero parang wala naman, meron pa ba? Meron pala Bohol, no? So ilan ba? Ilang oras pa yung Bohol? Hindi ko na naitanong yun at syempre, tsaka na lang yan. Ang gagawin na lang ho natin ngayon is syempre hindi pwedeng dito lang din tayo sa labas manonood ng mga tao dito no, kung gaano kadami. So try na rin natin pumasok sa loob at tingnan natin yung haba ng pila at mga nag-aantay ng mga pasahero sa kanilang mga napiling rota destinasyon. Electric taxi. So alas 3 ha, pero ito yung pila taas, haba. Actually kanina napadaan ako dito galing akong Gaisano Mall around 12 no, midnight. So ang daming mga marami ganito talaga, no, consistent. Kanina pa lang alas 12 pa lang midnight. Yung pila haba, ganito na siya. So hanggang ngayon alas 3 ganito pa rin, no. So ibig sabihin walang ubos, no. Walang hangganan. Bakit gusto mo kunin? Daming pumida papasok. So wala pa tayong idea no kung gaano kadami ang tao sa loob. Siyempre naiipon. So siguro expected natin mas marami kumpara kahapon, kagabi, no? Ito tayo, di ba, alas 7 ng gabi. Tama. So andito tayo sa loob ng terminal. And okay, hindi gaano. Konti lang yung pasaherong nakikita natin dito na nakatambay, nakaantabay, waiting for their bus. Ibig sabihin, mabilisan ang interval ngayon, no? So walang naiipon na pasahero sa loob. Yun, oh. Hindi na ang mga pasalubong. So dito na area bound for Cagayan de Oro City, Tacloban City, Butuan City, Mangagoy, no, Surigao. So walang masyadong pasahero. Ibig ko sabihin is siguro mabilis ang interval. Puno agad yung bus kaya alis agad hanggang sa walang naiipon na pasahero. So dito tayo sa kabila bound for Soxargen and Western Mindanao and Barm. So maging dito sa loob ng bus terminal, meron din kami ditong pedestrian talaga, oh. Kapagalitan ka kung saan ka tatawid. Anyway, dito na tayo sa kunti na lang. Alright. Di kagahapon, kahapon at kagabi siguro yung pinakamadami. Ay maganda yun, maganda ha. Hindi yung talagang lahat uuwi sabay-sabay uuwi lahat, no? Sa last minute, hindi pwede yung ganun.
So yung talagang magla last minute, yun talagang may rason, yung matagal makauwi. Pero pag ano, pwede na kayo umuwi, ano pang tatagal nyo, di ba? Para hindi talaga magka-siksikan. O at least ngayon, di ba? Kita nyo naman nung mga nakarang araw, hindi natin pwedeng puntahan to dito ng area kasi nga hindi tayo makadaan, daming tao, siksikan. Pero ngayon, kita nyo. Di ba? Maluwag na. Di ba? Ganyan. Very good, Pilipino. At least sa toto rin tayo, no? Overtime. Diba? Ayos. Very good ganyan, ha? Hindi yun dapat magkumpulan. Sabay-sabay uuwi isang araw, isang oras. I mean, sa ganong oras at ganong araw. Hindi pwede. Dapat pag ano, kapag pwede nang umuwi na. Diba? Ganon yun eh. So, very good, no? At least sa toto tayo. Wala nang masyadong pila. Nice one. Ganyan dapat. So, labas na tayo. Naipakita ko na sa inyo ang ganap dito sa bus terminal. At saka wag yung sabihin na dapat pala umuwi tayo 31 na lang ng umaga, madaling araw, wala na palang pera masyado. Hindi, pasalamat na nakauwi na kayo dyan. Oo, you made the right decision. So tama yung ginawa nyo na umuwi na kahapon pala at nung nakarang araw. No regrets. Basta ingat sa pag-uwi, ha, pabalik sa Davao City kasi may mga nadisgrasya na metro shuttle bus sa Mawab, Davao de Oro. Nice one. Ganda ng pasalubong, tiyak at tuwang-tuwa ang anak niyan, babae, panigurado. Batang babae, yun, pink na pink. Ayun na, sa mga nakauwi na, congratulations. And nakauwi ka ng ligtas, safe and sound. No? So, congratulations at andyan na, makakasama mo na ang iyong pamilya, katropa, kapitbahay, kaibigan, kamag-anakan, no? Na magsalubong sa New Year's Eve mamaya. Kasi yan talaga sa pinakamaganda at tradisyon nating ginagawa mga Pilipino na kung kaya at pwede lang din naman talaga na makasama ang buong pamilya sa pagsalubong. Kung hindi naman buong pamilya, at least yung pinakamamahal sa buhay na makasalubong, makasama sa pagsalubong ng bagong taon, di ba? Kasi para ano yan eh, pamahiin kasi natin yung mga Pilipino na kung ano yung ginagawa mo sa first minute, first hour, first day of the year. So manifesting na yan for the whole year round. Ganon, no? Kaya nga meron tayong mga sinasabing mga pampaswerte na kanin, bigas, ano yun, mga coin, boto ng mga munggo o ano pa dyan, mga bilugan ng mga prutas. So yun po yung mga manifestation natin. So because we strongly believe in the saying na pampaswerte. Ganon, no? So meron tayong mga pamahiin. So, sa mga hindi naman nakaka-uwi, don't you worry. Alam niyo mahalaga buhay. Ang halaga may pera. Ang halaga, yung ganun, di ba? So, hindi man makaka-uwi ngayon, itong New Year's Eve, January 1. Okay lang yun. Meron naman next time. Bawi na lang, ano? Hindi naman din lahat talaga nakakapag-celebrate ng New Year's Eve kasama ang pamilya at mahal sa buhay. So, marami tayong mga kapatidang kababayan, mga OFW nasa ibang bansa. Maganda nga ngayon may may mga cellphone, may mga gadgets device, pwede na mag-video call except na sa mga nasa bundok, no. Walang signal. So, swerte pa tayo may cellphone, yun, cellphone na lang tawagan, through call na lang. At maliban sa mga OFW, meron tayong mga seaman. Yan ang OFW pa rin yun, no. Meron tayong mga kababayang kapulisan, sundalo, nurses, doktor, mga driver, ano pa, mga yun, no? Barangay tanod. Pero okay na barangay tanod kasi barangay lang din naman nila sila nagdi-duty. Pero pag sinabing pulis, sinabing doktor, nurses, sundalo, gwardiya, driver, yan yung mga kababayan natin na madalas hindi nila nakakasama ang mahal sa buhay na magsalubong sa bagong taon. Siyempre, huwag natin kalimutan ang mainstream media. Yan din sila, no, mga nagko-cover sa mga kaganapan sa labas. Meron din mga vlogger kagaya ko na mas pinili nilang mag-vlog na lang sa labas. Mas pinili nila na mag-cover, no, mag-document ng mga happenings during pagsalubong ng taon kaysa sa doon sa bahay kasama ang mahal sa buhay o pamilya. Yan na siguro, no, mag-ingat lahat, ha, pauwi sa Davao City.
Stay safe lagi. And bye bye, ingat sa